Hi everyone, Gin here. Our Bible verse for today is all about Corinthians 11:1. And it says here, um, ito ay yung isa sa mga mabibigat na bagay na mahirap lumabas sa bibig natin. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo. Sabi niya dito sa mga Korinto, during the time na meron silang mga pira-piraso lang yung Bible sa kanila dati. So, probably, sa Corinthians, may idea sila na Old Testament. Pero, yung New Testament is sulat lang ng mga apostol. And hindi lahat that time marunong bumasa. So, nakabase sila sa mga apostol. And sinabi dito, sa Corinto, ito yung mabigat na sinabi niya, follow my example as I follow the example of Christ. Ito yung pagiging disciple natin. Si Jesus kasi yung discipler natin, siya yung master natin, siya yung Lord natin, tayo yung mga disciple niya. So, sumusunod tayo sa Panginoong Hesukristo. Dapat yung ibang tao, tinutularan din tayo kung paano tayo sumusunod sa Panginoon. So, sa Tagalog po, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So, napakabigat sabihin nun, di ba? Tularan nyo ako, ang bigat sabihin nun. Pag sinabi mo sa kamag-anak mo, sa mga kapatid mo, tularan nyo ako. Napakabigat yun. At mahirap bigkasin yun. Why? Kasi kailangan na someday maging kumbaga parang maging worthy tayong tularan. Kasi napakabigat nito eh. Ang madalas na niririnig nating advice is, huwag mo akong gawahin na. Kasi ito yung mga pagkakamali ko in the past. Ito yung mga nagawa ko mali. So, maganda rin na ma-realize natin na hindi maganda yung advice na paraging sasabihin na, huwag mo akong tularan, huwag mo akong gayahin, ito yung mali ko. Kasi pwede naman pang iba naman, pwedeng positive naman, di ba? Pwede naman nating sabihin na lahat ng kaya natin gawin para sa ngayon, magkaroon tayong magandang halimbawa sa mga tao sa paligid natin upang someday masabi natin sa anak natin, sa mga kaibigan natin, gayahin mo ko. So, si Apostol Pablo, andun siya sa ganung level. Kasi hindi siya natatakot. Kasi alam niya, clear siya sa sarili niya na he follow our Christ. So, our teaching for today is being disciple is being like Christ. So, ang pagiging disciple ng ating Panginoong Jesus is pagiging katulad ng ating Panginoong Jesus. Sa Old Testament, sabi dito, kung sino yung sinasamba mo, yun yung magiging ikaw. If you are worshiping an idol, you will become what you worship. But if you worshiping God, you will become like Him. Siya yung magiging standard mo, siya yung gugustuhin mo, kung ano yung mga katangian na gugustuhin mo na maging ikaw. So, bilang disipulo, gusto natin na maging kung anong character ni Jesus Christ, yun yung maging katulad mo. Magaya natin, makuha natin. And yun yung plano ni Diyos ng Diyos sa bawat isa sa atin, na yung nananampalataya sa Kanya is maging katulad ni Jesu Cristo. Sabi sa Romans 8:29, plan talaga ng Diyos yun. Hindi gusto ng Diyos na mabuhay tayo sa kasalanan. Gusto tayo ng Diyos na maging karapat dapat. Kaya nga ang Diyos, ibinigay niya si Jesus Christ kasi hindi tayo karapat-dapat sa kanyang harapan eh. That's why nung ibinigay niya yung kanyang anak, magkaroon tayo ng bagong simula, bagong pamumuhay, at sinimulan ng ating Panginoon Jesus na nagkaroon tayo ng sanctification araw-araw. And yung future natin is maging katulad tayo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Being a disciple is being Christ-like. Imagine yourself, or each one of us, na para tayong isang bloke ng marbles na
unti-unti kang hinuhubog. Inuunti kang ino-obra maestra. We are the obra maestra of our Lord. Hinuhubog ng Diyos, tinatanggal yung mga edges natin, tinitipak-tipak tayo hanggang sa lumabas yung napakagandang ikaw, magandang ako, magandang tayo, na katulad ni Yesu Kristo. And yung process ng pagbabago sa atin, maraming pagkakataon na masakit, mahapde, makirot, kasi talagang may maraming trials and hardship upang mahubog yung talagang ikaw. So being disciple is being influential. So you have to make an impact. That's why sabi dito ni Apostol na dito, follow my example as I follow my Christ. So influence, impact yung target natin dito. If you are a disciple of the Lord Jesus Christ, you really influence other people. So, hindi pwedeng disciple ka lang ng Panginoon, pero wala kang impluensya. So, ang sabi sa Bible, you are the salt and light of the world. Yung salt may alat. Yung light may liwanag talaga. Kumbaga may impact. Hindi pwedeng wala kang liwanag ka, wala kang impluensya. Hindi pwedeng asin ka, pero walang naaalatan sa'yo. So, meron kang positive influence sa mundo. So, being a disciple is being influential. If you follow the Lord Jesus Christ, mararamdaman ka ng asawa mo, kaibigan mo, kapatid mo, ng trabaho mo. Disciple ni Jesus Christ. Alam mo yun, ay, grabe magmahal yan. Disciple kasi ni Jesus Christ. Ay, grabe, pasensya yan. Kasi, disciple ni Jesus Christ yan. Grabe sa kabaitan yan kasi disciple ni Jesus yan. Being disciple is being influential. And yung influence natin, hindi lang sa character natin, na mabait, mabuti, kundi sa standard ni Jesus Christ. Kasi iba yung standard niya yung pinaka-excellence yung standard yung ini-aim natin And that is the standard of Jesus Christ. Pinakamagaling na engineer, diba? Yun yung minsan ina-aim natin. Pinakamagaling engineer, architect, doctor, lawyer. You're serving the Lord. So, nagagamit mo yung career mo, yung skills mo, kung anong ability na meron ka to influence other people just because you are disciple of the Lord Jesus Christ. So being disciple is being Christ-like, being disciple is being influential, and kaya tanongin mo yung sarili mo, meron ka bang na-influensyahan? Kung ikaw disciple ka ni Lord, meron ka bang na-influensyahan? Being disciple is being cautious. Naging cautious ka ba? Nagiging mindful ka ba? Iniisip mo ba talaga? Teka, meron ba akong matitisod? Teka, meron ba akong nagiging mabuting halimbawa? Cautious ka. So, dapat ganun tayo sa mga anak natin. Sa family natin. So, dapat wala tayong broken family. Dahil natukso ka lang sa kung ano na nakakatukso sa paligid mo, diba? We are human. We are a human being. We're not perfect and we have a tendency to do some evil, diba? Meron tayong ganyan may inner tayong ganyan. That's why we have to pray God na baguhin tayo ni God every day. I-surrender natin sa Kanya na we have to be conscious sa mga actions natin, sa pakikitungo natin sa tao. Dapat makita nila, this is my dad, or kaya this is my sister, this is my anak. So dapat we have to bear the name of Christ. Tatak natin sa puso't isipan natin na dapat nating ingatan. And ang application natin, imitate Christ and be an example. So, kung gusto mo bang mabuting halimbawa, imitate Christ. Because that is the best standard that we have to follow, and we have to bear the name of Christ in our heart. And hope you like this verse. Thank you everyone. And God bless. So, imitate Christ and be an example and influence people by the way God wants us to influence the Lord. Kung paano ng Panginoon gustong i-influence natin ang mundo. Thank you po and God bless.